Narinig nyo na ba ang balita? Mukhang babalik na ulit itong si Ginoong Mark Zuckerberg dito sa mundo ng cryptocurrency matapos po ang ilang taong katahimikan. Pero ngayon, hindi na si Libra or si Dime ang bitbit niya, kundi isang bagong estratehiya gamit ang stablecoins gaya ng USDT at saka USDC. 3 taon matapos po ang pagbagsak ng kanyang project na Dime, si Ginoong Mark ay may bagong plano para isama ulit ang crypto sa mga produkto ng Meta. At ano ang kanyang plano? Yan, ito po ay ang gamitin ang stablecoins para sa mga bayad sa mga content creator sa Instagram at iba pang platforms. Medyo mabigat ang balita na ito, kaya yan po ang siyang ating ipapaliwanag ng malinaw sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, nakikita po natin dito ay ang larawan po ni Ginoong Mark Zuckerberg. Yan, siya po ang founder ng Meta, yan, or mas kilala bilang Facebook. At yan, ngayon ay umpisahan po natin sa malaking katanungan kung bakit biglang bumalik itong si Meta sa crypto matapos po ang Dime shutdown. Noong una ay nagtangka na po itong si Ginoong Mark Zuckerberg na pumasok sa crypto sa pamamagitan ng isang project na tinawag po nilang Libra. Pero dahil po sa matinding pagtutol mula sa mga regulators at saka gobyerno, napilitan po silang palitan ito ng pangalang Dime. At kahit pinalitan na nila, hindi pa rin ito pinayagan at tuluyang nagsara ang project nitong nakalipas po na taong 2022. Pero ngayon, may bagong leader na itong si Meta pagdating sa financial technology. Pumasok po si Ginger Baker bilang bagong Vice President ng product. Siya ay may malawak na karanasan sa fintech at saka crypto. At siya mismo ang nangunguna ngayon sa bagong plano ni Ginoong Mark na gumamit ng stablecoins para sa mga bayad sa mga content creators sa Instagram. Ngayon ay ano po ang stablecoin at bakit ito ang napiling gamitin ni Ginoong Mark? Yan. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang stablecoin ay isa pong uri ng cryptocurrency na nakapeg o nakadikit sa value sa isang totoong currency tulad po ng US dollar. Ang ibig sabihin nito ay hindi po ito gaanong volatile gaya ni Bitcoin or ni Ethereum. Halimbawa si USDT at saka si USDC ay parehong laging halos nasa $1 ang kanilang value. Mas stable po silang gamitin dahil dyan ay mas stable po silang gamitin sa pagbabayad. Ayon po sa mga ulat ay gusto ni Ginoong Mark na gamitin itong mga stable coins para makapagpadala ng bayad sa mga creators sa buong mundo. At bakit? Kasi mas mabilis ito, mas mura ang transaction fees at hindi na kailangang dumaan sa mga komplikadong bangko. Halimbawa, kung kailangan po nating magpadala ng $100 na bayad sa isang artist dito sa Pilipinas, mas madali itong gawin gamit ang USDT kaysa sa dumaan pa sa international bank transfer. Ngayon ay paano po gagamitin ni Meta ang stablecoins sa kanilang platform? Batay po sa mga sources ay balak ni Ginoong Mark na ipasok ang stablecoin payments sa Instagram. Oo, mga ka-crypto, sa mismong Instagram natin ay posibleng mangyari ito. Ibig sabihin ang mga content creator na nagpo-post ng content, yan, sila po ay mga influencer, artists, musicians at saka iba pa, ay pwede pong bayaran diretso gamit ang USDT at saka USDC.
Hindi lang ito makakabawas ng gastos, makakatulong din ito para mas madali ang bayaran kahit magkakaibang bansa pa ang mga users. Ayon po sa isang crypto executive, si Meta ay kasalukuyang nasa learning mode. Ibig sabihin ay bukas pa sila sa pag-aaral at pagsubok kung aling stablecoins ang pinakaakma sa bawat rehiyon. Posibleng gumamit po sila ng iba't ibang stablecoins depende sa bansa o sa platform kung saan po ito gagamitin. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay sino-sino naman po ang sumusuporta sa stablecoins bukod kay Meta. Hindi lamang po si Meta ang pumapasok ngayon sa stablecoin game. Sumali na rin si Stripe, isang kilalang global payments company. At nag-launch din po sila ng stablecoin accounts sa mahigit 100 bansa. Pati na rin si Visa, nag-invest na rin sa isang stablecoin startup na ang pangalan ay BVNK. At hindi lang yan, sina Fidelity at saka Ripple ay may sarili na ring galaw sa stablecoin market. Ibig sabihin lang nito ay lumalaki na talaga ang interes ng malalaking kumpanya sa stablecoin based financial system. Ayon po sa data, umabot na sa higit $230 billion ang total market cap ng mga stablecoins. At ayon po sa Standard Chartered, possible pa itong lumaki ng hanggang $2 trillion pagsapit po ng taong 2028. Ngayon ay ano naman po ang lagay ng regulasyon para sa stablecoins sa US. Kahit exciting po ang balita na ito, may konting sabit din. Kasi kahit lumalaki ang stablecoin market, mabagal pa rin ang takbo ng regulasyon sa Amerika. Halimbawa, noong May 8, hindi po pumasa ang Genius Stablecoin Bill sa Senado. Ito sana ang magiging batas na magtatakda ng malinaw na rules para sa paggamit ng stablecoins. Ayon po sa Treasury Secretary na si Ginoong Scott Bessent, sayang daw ang pagkakataong ito para gawing mas malakas ang US dollar sa digital space. Sa kabila nito, may mga bagong players pa rin gaya po ng World Liberty Financial na nag-launch ng sarili po nilang stablecoin na USD1. Sa loob lamang po ng 2 buwan, pumanglima na agad ito sa global stablecoin market cap. Mabilis talaga ang galaw ng ang galawan dito sa mundo ng crypto. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Lalong-lalo na po sa mga mahilig sa mga stable coins dyan. Yan, para sa atin ay ang pagbabalik po ni Meta dito sa mundo ng crypto ay may malaking epekto. Una ay mas mapapalapit po ang adoption ng crypto sa mga ordinaryong tao. Kung totoo ngang gagamitin sa Instagram ang stablecoins, ibig sabihin ay mas madali na ring gumamit ng crypto kahit ang mga hindi techie. Yan. Pangalawa, posibleng mas lumaki ang demand para sa stablecoins dito sa ating bansa. Marami sa ating mga creators ay umaasa po sa international clients. Kung magiging available po ang stablecoin payouts, mas magiging madali at mabilis po ang kita nila. Pwede rin itong magsilbing tulay para sa mga freelancers, OFWs, at online workers na naghahanap ng mas maginhawang paraan ng pagbayad o pagtanggap ng bayad. Pangatlo ay mas mapapalakas nito ang crypto ecosystem dito sa Pilipinas. Habang lumalaki po ang adoption sa mga malalaking kumpanya tulad ni Meta, mas nagiging legit at tanggap ang crypto sa mata ng publiko. Hindi na ito basta-basta lang speculative asset, kundi isang tunay na paraan ng pagbabayad at pagtanggap ng bayad. Bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito sa pagbabalik ni Ginoong Mark Zuckerberg sa crypto ay
yan gamit ang stable coins ay isang matalinong galaw. Mas matured na po ngayon ang crypto industry kaysa noong panahon ng dime. At mas maraming kumpanya na rin ang bukas sa posibilidad ng gamitin ito sa tunay na buhay. Hindi na ito tungkol sa hype lang, kundi sa tunay na paggamit. Kung magiging matagumpay ito, hindi lang si Meta ang makikinabang, kundi tayong lahat na bahagi ng digital economy. Pero syempre, kailangan pa rin nating bantayan kung paano po ito ipapatupad at kung magiging patas ba ang sistema para sa lahat ng users sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.